Papunta tayo sa FKM Motorcycle Philippines at ito na yung inabang-abangan nyo na makuha natin yung motor. Actually, ito. So, tinupad na ni FKM yung inihintay ninyo. Affordable at the same time hindi tinipid. Ito guys, quick tour. Lagyan natin siya ng panniers. Wala pa siyang top box. May crash guard at may mga bag. Ayun, ganda oh. Lapat. Good morning mga ma'am sir. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Dito tayo nag-start ng vlog natin. At ngayong araw, ito na yung araw na pinaka hinihintay nyo kung mag-upload ako about sa bagong motor natin. Ngayon, sama natin yung aking pamangkin na galing pa ng Batangas ngayong umaga at sasama ko papunta ng Pampanga, no? Dire-diretso biyahe. Papunta tayo sa FKM Motorcycle Philippines at ito na yung inabang-abangan nyo na makuha natin yung motor. Actually, makuha lang natin yung motor ngayon pero hindi pa magtatagal sa atin dahil halos hiniram lang natin siya pansamantagal. Pero if ever, baka sakali na hindi na rin nila kuhanin, baka dumating na rin bigla yung mga stock at hindi na nila kuhanin sa atin yung nag-iisang unit na meron sila ngayon. Yun kasi kaya gusto kong kuhanin. Papalagyan ko na siya ng accessories and pinalad naman ako, pumayag yung boss ng FKM na lagyan ko ng mga accessories ang motor. So papalagyan ko siya ng crash guard ngayong araw para sa susunod na 3 to 4 days habang wala ako, habang nasa bakasyon ako. Pagbalik ko ay gagawa na natin ng proper review at kung ano yung mga accessories na possible na mailagay doon sa motor. Kasi sa ngayon, wala pang available na accessories dito yon sa Pilipinas kasi sabay-sabay dadating yon galing sa China. So ngayon, nandito tayo sa may Silex at binabaybay natin ngayon yung papunta ng San Simon, Pampanga. And isa pa pala, wala pang papel yung motor kaya isasakay muna natin siya dito sa pickup na para maiuwi muna natin siya para fresh na fresh pa siyang makauwi sa bahay. Alright, here we are at Global Asiana Business Park 1. Dito matatagpuan ang warehouse ng FKM Motorcycle Philippines. FKM, sir. FKM po. Thank you. Di na ako hinihingan ng ID dito. Supposedly, dapat may ID tayo dito. Here we are at Fecon Solid Motorcycle Corp. Ayan. Sir Troy po, kukuha po ng demo bike. Kay Ma'am Dairin. Ito mga sir. Gusto kasi ni Sir Johnny, napipicture kasi sa vlog eh. Hindi, sabi lang niya. Ito ang pinakamalupit natin na production manager, chief mechanic. At ito guys, ito. So, tinupad na ni FKM yung inihintay ninyo. Affordable at the same time hindi tinipid na motorsiklo na pagdating sa 500cc na adventure bike. Halika, pakita mo dito. So, ito, panel pa lang, sulit ka na. With screen mirroring, ayan, full TFT display. May GPS din siya. At ayan, naka-spoke rims, dual sport tire. So, kung may mga katanungan kayo, message lang kayo sa akin or sa FKM Motorcycle Philippines. At andito, ating boss Johnny, sasagot sa lahat ng ating katanungan. And bukod dito, wala kasi yung dalawang 500cc, no? Meron tayo dito yung pinaka-affordable nila na cruiser bike. 238,000. Meron ka ng V-Twin 500cc, Fuel injected, 13 liters fuel capacity, full digital display, the same time, reliable. Ayan. Lahat binibigay sa inyo ng FKM, kayo lang ayaw nyo makinig sa akin eh. Log. Amoy nyo pa yung upuan. Lalabas yata yung patak. Ayan guys, dala-dala na natin yung ating ARY 500 para magawa natin siya ng comprehensive review. Bago pa dumating yung mga stocks niyan, desidido na kayo
na mapapakuha ko kayo ng adventure bike na yan. Alam nyo na ang laking magiging tipid sa inyo kung makaless man lang kayo ng 100,000 sa presyo pagdating sa 500cc category, no? So, after a week siguro, ay kompleto na ang accessories nito. And tignan ko kung may kakabit ko na rin yung mga ilaw, tsaka kung ano-ano. For the meantime siguro, kung gagamitin ko man siya sa palipaligid, mailagay muna yung ilaw. Para may idea rin kayo doon sa magiging setup ng ARY 500 pag fully accessorized na siya. So, ayan. Thank you so much, FKM. Maraming salamat. Kilometers later. Okay, ayan guys. It's been 10 days simula nung kinuha natin si ARY sa warehouse. At hindi ko alam kung naaaninag nyo, pero ayan na ang ginawa ko sa kanya. Mayroon na siyang side panniers at crash guard na may crash guard bug. So sa crash guard, nilagyan natin siya ng yung lobo na galing dito kay Domo. Tapos kinuha na natin siya ng side panniers na strong plastic. So ngayon ay mag-short ride tayo sa Antipolo. And gusto ko rin palang ipakita yung ilaw nito sa inyo. Kaya naka-black background na rin siya. Ito yung ilaw natin sa low beam. Tapos ito yung high beam. And ito yung fog lamp. Ayan. Malapad yung fog lamp mahaba. Tapos ayan, parang naka-triangle, inverted triangle yung kanyang headlight. Ganda talaga ng bagong shoes natin from Stitch Soul. Ang laking tulong nung medyo tumaas yung talampakan natin mas naabot natin ng maganda itong si ARY. Top box na lang yung kulang natin. Ang plano ko sana dito ay kumuha ng 28 liters na top box. Yung 45 kasi parang masyadong square na square naman. And yung maliit naman halos wala na akong mailalagay doon. So ibibiyahe lang natin siya guys ng Antipolo ngayon. Ayan, 174 km pa lang yung kanya natakbo ito sa taas Since madilim pa naman, ay doon ko na ipapakita sa inyo sa Antipolo pag maliwanag na itong ating ginawa sa bike or yung pagkakabihis natin dito sa bike. Ayan guys, tignan nyo yung ilaw natin. Low beam lang yung gamit natin. Ayan, ito yung high beam at yung fog lamp. Ayan, ang lawak ng sakop ng kanyang fog lamps. Low beam pa lang malaki na yung sakop kaya hindi ko muna siya nilagyan ng auxiliary lights kasi ayan at adjustable yung ating ilaw na yan. Dito muna mismo i-adjust sa headlight niya, nagagalaw yan. Wala ka nang kailangang i-unscrew, kakamayin mo na lang yung pinaka headlight pwede na siyang i-adjust. Expressway, palabas na tayo halos ng NLEX malapit na tayo ng Magbalintawak. So ayan ang itsura natin dito. I mean, ito pala yung nakikita natin dito sa ating kinauupuan. Ayan, dahil sa mga nilagay natin mga bag, lumapad lalo tignan si Ari. So kung
kayo ay bibili ng ARY 500 pagdating ng mga stocks nito, ayan ang magiging itsura niyan pag binihisan ninyo, pag nilagyan nyo siya ng crash guard at saka bag. At syempre dito sa panel natin, ayan, ang linaw ng mga figures, readable. Sa visor naman niya, although mataas siya, hindi siya ganun nagde-deflect dahil papanipis siya, no? Sa balikat meron na ako nararamdaman na hangin, pero hindi naman problema yung hangin dito pag tumatakbo ko na ng 120, 130. Napakabanayad niyan tumakbo. Yan. So dito na tayo. Paalis na tayo, no? At ito ang bagong Vespa ni IM Jamich. Ganda ng kulay, beige. Niiwan ko yung salamin ko. Baste, bye bye. Ito guys, quick tour. Lagyan natin siya ng panniers. Wala pa siyang top box. May crash guard at may mga bag. May first aid kit tayo dito. Nalalagyan talaga ng bag yan. Wala tayong auxiliary lights dahil meron naman siyang built-in fog lamps or auxiliary light. So ito, lagyan natin yung ganyan. Crash guard bag yan. 1, 2. Punta tayo ng imprint. Titingin tayo ng mga bagong damit sa imprint. At yung isang makakasama namin ni IM Jamich sa Cordillera 3 ay kakausapin namin din doon. Three months guys nung huli tayong pumunta rito sa imprint, ano? Ang tagal din. Nabibisi rin pala talaga tayo ng ganong katagal, ano? At ang isa pang ano dun, ganun-ganun lang lumipas ang 3 months. Ito, grabe to si IM Jamich. 3 bagong motor sa loob lang ng 3 buwan. Techmax, CRF, tsaka ito Vespa, oh. Grabe. Yan. Welcome to Imprint Customs. Tara, pasok tayo sa loob. Tingin muna tayo ng bagong mga damit. Morning po. Uy, andito uli yung mga bike ni Boss G. Long time no see. Ito ang mga nakakahiligan ko ngayon. Oversized shirts. Oh, si bossing ko. Alam ko wala pa akong ganong yellow. Ito nakakahiligan ko yung mga oversized. Pero meron akong isang pinakahinahanap talaga ngayon, yung Jackson. Sana merong ano. Ayun! Ito yung isang hinahanap ko. Grabe, dami. 3 buwan lang tayong hindi nabalik dito. Ang daming design. Meron na rin silang mga varsity jackets. Ito guys, windbreaker siya na hood, all around, ano na rin siya, hoodie. Yay! Excited ako. At syempre, hindi ako pumapayag na uuwi ako na wala para kay Trey. Ito, imprint custom kids to. Imprint custom baby pala, I mean. Kukuha natin si Trey na ganyan. Ipapartner natin doon sa isang shirt natin. Ayan, at tayo ay nakalabas na ng EDSA. At ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng feedback about sa riding experience natin dito kay ARY 500. Simula nung kinuha natin siya sa opisina, no? 10 days, 11 days na yata. May mga pailan-ilan na akong short rides dito, pero ito pa lang yung pinakamalayo ko, no? From Nueva Ecija, dinala natin siya ng Antipolo. So guys, ito honest review ko dahil bike ko naman ito. Marami kasing nagtatanong din kung ito ba 500cc ay beginner big bike.
Guys, meron akong alam na 500cc na talagang beginner big bike. Pero yun naman kasi magaan talaga. Meron din siyang kataasan na seat height, pero pagdating kasi sa timbang, mas manageable siya. Yun kasi yung doon yung isang factor na nagpapa beginner feels, timbang. At syempre sa handling, ang mga ganitong 500cc na may mahabang wheelbase at malalapad na body ay hindi basta-basta nakakasingit ng kagaya ng mga small bikes na yan. Pwede maging beginner big bike ito sa'yo kung ikaw ay siguro nasa 5'9" pataas at talagang may build ang katawan mo, kaya mong magbuhat ng more than 100 or 150 kilos, ganyan. Kasi hindi biro yung timbang ng bike na ito. Kahit siya ay 209 na halos katimbang siya ng Dominar 400, may timbang pa rin ito pag mali yung gamit mo. Let's say lumiligo ka, pumreno ka ng harapan, yung buong timbang niya napunta sa isang side kung saan ka papaliko, tapos hindi mo na handle yung timbang niya. Yun ang magiging cause ng pagbagsak ng motor, yung mga maling diskarte o yung mga maling pag-handle sa motor. Isa pa, yung power nito, although 500cc siya, pag nakakatuan talaga ito ng beginner, talagang bibirahin ito. At kapag hindi ka sanay sa ganong lakas at bilis ng motor, mahihirapan kang tansyahin yung pagpreno sa unahan mo or yung pag corners, and yun. Kaya yung mga kagaya ko na nanggaling na sa 400cc at tumalon sa 500cc, lalo na yung isang big bike na napagkabigat-bigat talaga, no, yung TRK 502, yun ang pinakamabigat na 500cc sa lahat. Pang 1000cc yung timbang nun eh, nasa almost 250, 240 something, ganyan. And yung pinakamagaan na 500cc naman na alam ko ay yung Venturi 500. Yun ay tumitimbang ng 178 yata or 179. Pero late naman kasi sa technology yun. Unlike itong si ARY 500, may traction control na siya. Both din namang may ABS sila, front and rear. Mas modern na itong si ARY 500. Pero nasa sa inyo pa rin yan, guys, kung gusto nyo tumalon na agad ng 500cc at wag nang mag-aksaya ng oras at pera sa 300, 400cc, okay lang din naman yon. Kasi kayo lang din naman makapagtuturo sa sarili nyo kung paano i-handle ang isang big bike. Para sa akin, feedback ko sa bike na ito, napakaganda nito. Ang ganda ng handling niya, well balanced. Tapos ayan, napakalapad niya na tignan. Kahit alisin natin yung crash guard natin na yan at saka yung crash guard bag, napakalapad ng tangke na itong si ARY. Suspensions, wala akong masasabi. Okay na yung timpla niya. Although adjustable pa rin siya, pero okay na siya sa akin. Mga gulong niya, nasubukan ko na rin sa cornerings, high speed cornerings. Dahil dual sport tire, maganda yung grip niya. And syempre yung durability ng gulong natin, naka spoke rims tayo. Sa engine heat naman niya, pag ganitong mabagal, yes, sumisingaw talaga kasi andyan lang makina sa ilalim at saka 500cc ito. Mararamdaman mo talaga. Pero pag tumatakbo ka na ng more than 30 dito, hindi nadadaloy yung singaw ng init ng makina sa binti mo. Medyo mas mainit ng kaunti dito sa kanan, pero tolerable naman, lalo't pag nakapantalon. Grabe traffic, buti makulimlim. So next ko ay doon na sa expressway. Tatry na natin to sa high speed. Hindi ko pa siya mapatakbo ng more than 100 kasi break-in period pa siya, guys. Hindi naman sa ayaw tumakbo ng makina ng ganun. Nag-iingat lang din ako, syempre. 500cc na to, big bike na to. Hindi na to katulad ng Dominar na pang harabas talaga. Iba na to eh. NLEX Smart Tarlac. High speed cruising. Medyo hindi nagde-deflect yung visor niya. Maganda tignan na aesthetic, pero dito lang siya bandang gitna. Pero pagdating sa balikat ko, meron na siyang hangin. Hindi naman totally okay lang din.
At dahil siya ay 209 kilos plus siguro 220 na ito ngayon dahil sa mga accessories natin, mas stable na siya sa daan. Although marami lang nagkukos ng wind drag sa kanya, pero mas stable na siya sa daan dahil mas mabigat na siya. Ayun, ang ganda oh, lapat. So hindi naman sa pagmamaliit, galing din naman ako sa Dominar 400, pero ito yung isang honest na sasabihin ko about sa pagiging owner ng Dominar 400. Ito ang isang katotohanan dyan na ang mga Dominar 400 owners ay nai-stereotype. Alam mo yun? Kesyo peking 400 daw. Lalo na yung sa akin, napakaganda ng pagkakabihis ko dun guys, kay Domo. Tapos syempre lalaitin lang din ng iba. Pero ako na may walang pakialam kasi hindi naman nila pera yung ginamit ko doon at hindi naman sila sumaya, ako naman. Pero dito iba ang feeling. Napakaganda ng balance niya oh. Pagdating naman sa piyesa nitong si ARY, I think marami itong kamuka sa ibang bike, like kung ang papalitan mo lang naman dito ay spark plugs, air filter, fuel filter, oil filter. Oil filter nito ay pang Vios C-901, yun ang code niya. At sa air filter, I'm sure pwedeng pwedeng linisan or merong magiging kamukha itong air filter, yung kanyang air box. So ito isang tip guys sa paghahanap ng piyesa kung online kayo titingin. Pag hawak nyo na ang online, punta kayo like Shopee, Lazada or sa Google, merong camera scan dyan, picturean nyo yung item at lalabas kung ano ang kamukha nun. Pag may kamukha, yun, pwede nyo na orderin. Like mababasa nyo naman dun kung para saan yung piyesa na yun. So ganun ako nagtitingin ng ibang piyesa. Gulong meron din naman dahil common na lang din yung size ng gulong nito. So sa experience ko sa kanya, mas malakas talaga siya sa 400cc at mas ramdam ko yung torque at sigpaw ng kanyang makina. Yung batak niya, matigas talaga yung batak niya. And then braking system, kasabay ng pagpreno ko ay ang paglaro ng mga suspension. Kapag ang suspension mo may katigasan, pag pumpreno ka, may chance na mag-skid. Pero pag ang suspension mo magandang lumaro at talagang pag promeno ka, dumidikdik ang motor sa kalsada, mas gumaganda yung grip ng gulong, mas lumalakas ang preno, mas nalelesen yung pag-skid ng gulong mo sa kalsada. Di lang yan basta maganda braking system or perfectly conditioned. May marami ring yan, combination pa rin ng gulong talaga yan at ng suspension. So yung gulong kasi nagamit naman ni ARY ay Timson, nalimutan ko yung pangalan, pero wala pa nung ganitong variant na gulong na to dito sa Pilipinas. Ang mayroon pa lang sila dito ay mga pang Ribbon 17 na hindi ganito kalalaki. 150 yata yung likod nito, tapos 110 yung harapan. Pero sa China kasi ang nakakabit talaga sa ARY 500 or sa Store 500 na gulong ay yung Pirelli Scorpion. Yun nga sana yung gustong gusto ko kung nahiling ko lang sana na yun yung ilagay dito sa ARY, kaso hindi naman po pwedeng yung gulong ni ARY ang ilalagay doon sa Express 500 SC or doon sa scramble na isang nilabas na FKM. So ito na talaga yung stock niya or yung default na tires, yung Timson dual sport tire. So overall para sa akin talagang magugustuhan ng masa ito pag dumating na dito sa Pilipinas. Sabi sa akin July ang dating ng mga stocks, pero hindi ko na rin kasi talaga mahintay, kaya itong nag-iisang demo bike ang kinuha ko. Iba kasi ala na akong pakialam kung naging demo bike ito doon. Ako lang din naman ang nag-contribute ng yung 50 kilometers na natakbo na ito na pina-test ride. Ako lang din naman yun. Pagdating sa top speed nito guys, ang
average top speed ng mga 500cc sa adventure bike tayo guys ay nasa 180. Pero hindi ko pa nasusubukan dito kasi break-in period pa eh. Iba kasi ang takbo ng 500cc na sports bike, naked bike, adventure bike. Yun, magkakaiba sila ng takbo. Pero lahat yan ay tumatakbo ng 180. Magkakaiba lang sila ng oras ng kuha. Pero ako naman kasi hindi na ito tatakbo ng ganun dahil ang habol ko dito guys yung enjoyment ng adventure, hindi yung speeding. Tapos na ako dyan. Tapos na ako sa pabilisan. Padamihan na ako nung napuntahan. Wala akong pakialam kung may iba dyan na nasa pabilisan pa. Yan ang enjoyment nila. Hayaan natin sila dyan. Basta tayo na mga gustong mag-enjoy sa pagta-travel, yan, dyan tayo. Padamihan tayo ng mapuntahan. Ayan, so sa mga nakarating dito sa dulo ng video, maraming salamat sa inyo guys. Sana nakatulong ako, nakatulong yung information na binibigay natin sa mga viewers natin para mahikayat natin sila na ma-experience nila yung ino-offer na satisfaction ni FKM ARY 500. At kung gusto nyo ng mga ganitong content, motorcycle reviews, travels, loops, endurance, subscribe lang kayo sa ating channel at i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.